So start na po tayo ng ating 7 p.m. presentation. So sa mga walang audio po, yan, paki-assist na lang po natin na sa mga members natin. Paki-assist po natin yung mga walang audio. So yan, ang topic po natin ngayon is basic po ng stock market and mutual funds. So dito po, alamin natin paano ba tayo magsimula, no? Na maging part ng malalaking companies natin dito sa Pilipinas. So yan, so bago ako magsimula, no, pakilala po muna ako. Yan, I'm Jean Rosales. Yan, isa po sa mga financial educator dito sa IMG. So, I'm 32 years old. Yan. So, ako po is member na ni IMG or ginagawa ko na po yung mission ni IMG as full-time. So, yan. So, pamute lang po, no? So, yan. So, full-time na po ako dito na nagtuturo ng financial education. So, bago tayo mag-start, napakilala ko muna yung company natin. Ang company natin ay IMG or International Marketing Group. So, meron po kaming campaign na makapag-educate ng 30 million families pagdating po ng 2030. And as of now po, yan, meron na po kaming mga na-educate na mga kababayan natin. Nasa 9 million na po yung mga naturuan natin about financial education. So, mapapansin nyo rin po, ito po yung mga tao na sumusuporta sa campaign natin. So, andyan po yung ating dating Pangulong Duterte, yan at ilang kilalang personalidad, no? Yan, makikita nyo rin po si Boy Abunda at ang ating ambassadress na walang iba kundi si Miss Corina Sanchez Rojas. At alam nyo po ba, ang bago nating ambassador ng IMG, yan, ay walang iba kundi si Senator Raffy Tulfo. So, siya po yung ating bagong ambassador. Yan, ang bagong kakampi. So, sino-sino po ba yung mga taong tinuturuan natin dito? So, yan kami po, bilang mga financial educator, pupunta po kami sa iba't ibang lugar, no? So, bawat barangay, mga kaguruan, yan, tinuturuan po namin about financial education. And of course, yung mga health workers sa mga health centers, so yan, tinuturuan din natin sila para matuto sila about finances. So, kaisa rin tayo ng mga kapulisan, no, sa kanilang mission. So, may mission kasi sila na mapatigil yung scam, di ba? Ma-aware yung mga tao sa mga scam. So, isa nila tayo sa kanilang mission na mapatigil din yung scam. So, tinuturuan din natin yung mga kababayan natin. Kasama nila tayo sa mission. And of course, dito yung mga kapulisan natin, tinuturuan din natin about financial education. So, kasama po yung mga AFP, BFP, or mga kasundaluhan po natin. So, ano po ba yung mga katanungan about stock market? So, ano po ba yung mga katanungan? Una, paano ako magkakaroon ng investment kay SM, BPI, Jollibee, BDO, at iba pang malalaking companies dito sa Pilipinas? So, paano po ba tayo magkakaroon ng investment, no? So, don't worry po, mamaya, sasagutin natin lahat yan. Then, pangalawa, paano ba magsimula sa stock market or mutual funds? So, yan. So, wag po kayong aalis, no, para masagot natin yung mga katanungan natin. And then, ito yung isa sa pinaka-importante na dapat natin malaman. So, paano malalaman na legal at hindi scam ang isang company? So, importante dyan, dapat may website, YouTube, FB pages, and TV program. So, dapat naka-expose yung company na papasukin mo. So, dapat lahat meron yan. Para isang search mo lang sa internet, so makikita mo yung background ng company, no? And good thing si IMG, so lahat pong yan is meron po tayo. Then, eto pa po yung ilang tips, no? So, dapat registered sa SEC and IC. So, SEC, Securities and Exchange Commission, and IC or Insurance Commission. So, bibigyan ko po kayo ng tip, no? Kung titingnan natin kung legal ba yung isang company, pinaka-importante yung hanapin is yung IC or Insurance Commission registration niya. Kasi po yung IC, isa siya sa pinakamahirap na kuhain na license, no? At good thing, isa si IMG sa nabigyan. So, sobrang higpit niyan kasi government regulated yan. So, yan. So, ito pa po yung ilang mga tip, no? Paano natin malalaman na legal at hindi scam yung company? So, dapat affiliated sa iba't ibang bank.
no? So, dapat pala lahat ng perang pinapasok mo sa bangko dadaan. So, lahat ng perang binabayad mo sa bangko dumadaan. Kasi ibig sabihin, kapag sa bangko dumaan yung pera mo, so ibig sabihin niya, naka-monitor yan. So, naka-monitor dyan ng NBI. So, ano't ano man ang mangyari dun sa pera mo, matitrace yan. And good thing si IMG, ka-partner niya po lahat ng malalaking bangko dito sa Pilipinas, no? Katulad ng BDO, Metrobank, BPI, RCBC at iba pang mga malalaking bangko. So, dapat may books din and financial industry partner. So, good thing si IMG, so nakapag-publish siya ng libro. Ang title niya, The Secret to Saving and Building Your Future. So, kung gusto niyo po magkaroon ng kopya, yan, pwede kayong bumalik dun sa mga taong nag-invite sa inyo para mabigyan nila kayo. Or kung gusto niyo libre, yan. So, makipag-coordinate lang kayo, no? Para at least mabasa niyo siya. And then, good thing si IMG, ka-partner niya po yung malalaking company dito sa financial industry. So, lahat po yan is affiliated po tayo. Then, dapat din kilala po yung mga ambassador and big personality sa financial industry. So, dapat kilala po yung mga tao sa likod ng company. So, sabi ko nga, di ba, ang ambassador natin, so yung pinakabago, si Senator Raffy Tulfo at si Miss Corina Sanchez. Sa MB Life naman or life insurance, si Sir Boy Abunda. At sa Kaiser po, yan, si Miss Sharon Cuneta Pangilinan. At ang pinakabago natin ngayon is si Sir Daniel Padilla. So, siya po yung ating bagong ambassador ng Kaiser. So, bakit ba nag invest sa stock market and mutual fund? So, bakit pa tayo nag invest? So, di ba yung iba gustong kumita or magkaroon ng other source ng income? So, wala namang masama dyan, no? Pero dapat aware tayo. Alam niyo po ba na 80% ng tumataya sa stock market is natatalo? So, bakit? Kasi hindi po sila marunong. So, hindi po nila alam yung goal nila pag nag-i-invest. So, dapat po kapag pumasok tayo sa stock market and mutual fund, so dapat tuloy-tuloy po yung learnings natin, no? So, hindi isang attend lang, alam na natin lahat. Then, pangalawa, yung iba gustong makiuso sa friends and barkada. So, makita lang kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan or karamihan, ginagaya kahit wala naman silang knowledge dun sa bagay na yon. So, eto sana yung pinakamagandang dahilan bakit dapat tayo mag-invest, no? Para makapaghanda sa future and family goal. So, di ba kung tayo is may pamilya na, so gusto natin silang mabigyan na magandang buhay. Kung may mga anak na tayo, so di ba para sa educational fund nila, so para pag college nila, hindi na sila mamumroblema. So, sigurado na yung pag-aaral nila. And then para sa dream house and dream car. 'Di ba? So ito dapat yung mga reason. Pero ito yung isa sa pinaka-importante din na dapat natin pinaghahandaan. Yung paghahanda para sa retirement, no? So kasi alam niyo po ba na 90 to 95% ng mga Pilipino tumatanda nang walang ipon or napaghandaan para sa kanilang retirement, no? So kaya dapat pinaghahandaan natin 'yan. So, yan. So, question na lang po kayo, bakit gusto nyo mag-invest sa stock market and mutual funds? So, may papanood po ako sa inyong video. Ang pera niyong naipon, gusto niya bang lumaki pa? Pwede po kayong mag-invest sa stock market o kaya sa mutual funds. Clueless po ba kayo tungkol dito? Kung gayon, makinig po kayo sa aming expert para guided kayo sa inyong mga investment. Paano pa ba mapapalago ang iyong ipong pera? Payo ng mga eksperto, i-invest mo. Pero saan? Paano? At magkano? Hiningi namin ng payo ng isang kilalang financial advisor na si Francisco Colayco tungkol dito. Yan stock market at yung mutual fund, yan ang the greatest democratizer. Ang problema, hindi alam ng wala. Isa sa mga inirekomendang investment ay ang stock market. Kaya ang ginagamit na pera sa stock market ay yung perang hindi mo kailangan. Yan yung perang pwede mong iparada ng 5 taon. Ngunit hindi niya ito ipinapayo sa mga hindi aral sa kalakaran ng stock market. Sa halip, pwede nilang subukan ang mutual fund investment. Babakas ka na lang. At yung fund na yan, billion ang pera niya. So kung sila'y naka-invest sa 20 stocks, yung 10,000 mo, saka pa rin doon.
sa 20 stocks, hindi lang sa isa. 5 hanggang 10,000 lang ang kailangan mo para makapagsimula. Ang kakampi natin, time, hindi timing. Alam mo ba yung 33 pesos a day mo? Kung kikita ng 20% yan, walang tigil. In 40 years, alam mo kung magkano pera mo? 97 million. May 3 uri ng mutual fund na pwedeng pasukan. Depende kung gaano ka kaagresibo mag-invest. May stock fund na inilalagak ang iyong pera sa stocks ng iba't ibang kumpanya. Balanced fund kung saan hinahati ang investment sa stocks at mga bonds o pautang. At meron ding bond fund na puro sa government at corporate bonds ilalagay ang iyong pera. Ayon kay Kulayko, mas mainam na patagalin ang investment nang hindi bababa sa 5 taon. May talo ba? Meron. Matatalo ba? Malamang hindi. Kung regular ka mag-invest. Same amount. Kung kaya mo buwan-buwan, o every other month, o every year, o kahit na anong gamitin mong batayan, basta't regular. So, ayan, no, binalita na pala sa TV kung gaano ba kagandang mag-invest sa mutual fund. So, binigyan tayo ng tips and advice ni Sir Francisco Colayco. So, mga sikreto para maging successful sa stock market. So, sabi niya, di ba, kailangan natin ng patience or mahabang pasensya. So, kung natatandaan niyo po, sabi po niya, ang kakampi ng pera ay time. So, ibig sabihin, mas mahabang time, so mas maganda po yung growth ng investment natin. And then, sabi niya, kailangan natin ng disiplina, no? So, dapat may goals din tayo pag nag-i-invest. So, ano ba yung goal natin? Bakit tayo gustong mag-invest or bakit natin gusto mag-ipon? So, syempre, para makuha yung goals natin, kailangan disiplinado tayo. Disiplinado tayo sa pagtitipid, di ba, paggastos, at pag-iipon. At sabi po niya, wag na wag kang magiging greedy or gahaman. So, tandaan po natin, ang totoong investment, it takes time to grow. So, wala pong investment na kumita agad sa mabilisang panahon. So, tandaan po natin ha. So, kapag may makita kayo na double your money, triple your money, so magtaka tayo. Hanapin natin yung legality ng company. So, paano naman ako magkakaroon ng investment sa mga companies na to? 'Di ba? Kung gusto natin mag-invest kay Jollibee, pwede ba tayong pumunta kay Jollibee at sabihin, mag-i-invest ako? So, hindi po, no? Kay SM kaya? So, hindi din. Kung gusto po natin mag-invest sa mga companies na to, lahat po tayo ay dadaan sa tinatawag na financial broker. So, kapag tayo is dumaan sa financial broker at nagkaroon na tayo ng investment, tatawagin ka ng shareholder or stockholder. So, ibig sabihin, part ka na ng company. Kahit gaano kaliit or kalaki yung investment mo, part ka ng company. So, magiging masaya ka na lang kapag mahaba yung pila kay Jollibee kasi ibig sabihin, kumikita yung investment mo. So, yan. So, bakit naman mas maganda sa stock market maglagay ng pera? So, halimbawa to si Juan, hindi siya financially educated. Pag may malaki siyang pera, di ba, una nating maiisip, ilagay ito kay bangko. Kapag kay bangko natin to nilagay, tatawagin tayong depositor at magkakaroon tayo ng savings account. So, ano po bang ginagawa ni bangko dun sa pera natin? So, si bangko, hindi niya lang yan itatago sa vault. Si bangko gagamitin niya yan para palaguin or i-reinvest dito sa mga financial institution. So si bangko kikita ng 12% interest. So question, magkano yung binabalik ni bank sa mga depositor? So maliit lang, no, 0.125% yung binabalik sa atin. Sa ating mga depositor. So question ko, niloko ka ba ni bank? So hindi po, no? Kasi may pinipirmahan tayong contract sa kanya. At the same time, ang tawag sa pera mo is savings lang. Ibig sabihin, pinatago mo lang siya kay bangko. Then, pero kung tayo financially educated, so may isip po natin maglagay sa mutual fund. Kapag kay mutual fund ka naglagay, yan, tatawagin kang shareholder at magkakaroon ka ng investment. So, yan. So, ang gagawin ni mutual fund dun sa pera natin, katulad lang din po ng ginawa ni bangko, i-reinvest niya rin yan. So, si mutual fund, kikita po dyan ng 12%. So, question, magkano yung ibabalik ni mutual fund sa mga shareholder natin?
So good thing 12% din, no? Take note po na si bangko at si mutual fund, parehas po yung legal. Karamihan lang po sa mga Pilipino, hindi po tayo financially educated. Then, may dalawang paraan po tayo para makapag-invest, no, sa stock market. Una, yung tinatawag na direct investing. So, kung kayo po gusto nyo kumita agad or magkaroon ng extra income, so pwede kayo dito, direct investing. So, paano po ba yan? Halimbawa, may 10,000 pesos ka. So, ikaw yung mag-a-act as a fund manager. So, ibig sabihin, ikaw yung fund manager ng sarili mong investment. So, ibig sabihin niyan, ikaw yung magba-buy and sell. So, ikaw yung bibili or mag-a-analyze, mag-aaral, saan ba magandang mag-invest sa mga companies na to. At ikaw din yung magbabantay, babantayan mo yung market, ikaw din yung mag-aaral, mag-a-analyze kung kailan ba siya magandang ibenta. So, ganyan po yung direct investing, no? Sa madaling salita, mataas yung risk dito. Lalo na kung hindi ka sanay mag-direct investing. Then, ito po yung pinaka-recommended namin, yung mutual fund investing. So, sa mutual fund investing, dapat meron kang long-term goal. So, sabi nga namin, di ba, pag nag-i-invest ka, dapat meron kang pinaghahandaan in the future. Dapat may long-term goal tayo. So, paano po ba yung mutual fund investing? Sa mutual fund investing, nag-a-appoint na tayo. So, may ina-appoint na fund manager na kung saan yung fund manager ay expert dyan pagdating sa pag-i-invest. Ang gagawin po ni fund manager, lahat ng pera ng mga investor, pinagsasama-sama yan, at ibabakas dun sa mga investor na milyon ang investment. Tsaka po niya i-invest dito po sa mga blue chips companies natin like Jollibee, SM, di ba? Kagandahan, si fund manager, kinakalat niya po yung investment mo, hindi lang sa isang company. So, ano bang advantage nun? So, halimbawa na lang si ABS-CBN, di ba? So, alam natin, nagsara siya. Kung nasa kanya lang yung investment natin, so ibig sabihin, yung investment natin, talo na. Ang kagandahan kapag naka-diversified, so bumagsak man yung isang company, may investment pa tayo sa ibang companies. May ibang companies pa ang magbabalik sa atin ng returns. So, yan. So, paano naman ako kumikita? So, paano nga ba kumikita sa stock market? So, may dalawang example akong ipapakita. Sa unang example, makikita nyo ang trend ng market ay pataas. Halimbawa po, mag-i-invest ka ng 500 pesos every month. So, bibili ka po ng shares. Sa unang buwan, yung 500 pesos mo nakabili ng 50 shares sa halagang 10 pesos. So, paano ba naging 50 shares yung nabili? 500 divided by 10, so 50 shares yung nabili mo. So, ganun din sa pangalawang buwan, no? So, 500 divided by 12, tumaas siya. So, 41.5 shares na lang yung nabili. So, ganun din po sa mga susunod na buwan. Halimbawa, after 6 months, gusto mong ibenta, ang gagawin mo lang, i-add mo lang lahat ng shares na nabili mo. So, meron kang 211. I-times mo lang siya sa last price kung kailan mo siya binenta times 20. So, ang total value na ng pera mo is 4,220. So, i-minus mo lang yung pinakapuhunan na 3,000. So, ibig sabihin, nag-gain ka after 6 months ng 1,220. So, okay na din, no? Kahit medyo maliit. Pero tignan natin dito sa pangalawa. Makikita niya sa pangalawang senaryo, sa unang buwan mataas, then bumagsak at hindi na siya nakabawi. So halimbawa pa rin, mag-i-invest ka ng 500 pesos every month. So ito po yung mga nabili natin na shares. So ibenta ulit natin, no, after 6 months, so meron kang 1,225. I-times mo lang siya sa last price kung kailan mo siya binenta times 5. So, ang total value na ng pera mo is 6,375. So, i-minus mo ulit yung pinakapuhunan na 3,000. So, ibig sabihin po, nag-gain ka po after 6 months ng 3,375. Yan mapapansin niyo, dumoble yung pera mo. So, bakit po? Kapag palabagsak yung market, bumababa yung value niya. Na napapansin niyo, naging piso. So, ibig sabihin po pala, mas marami tayo nabibili na shares, no? So, yan. Parang sa SM lang din. Di ba? Kailan ba tayo mas maraming nabibili?
Kapag sale or kapag regular price? So, di ba po kapag sale? So, ganun din po sa market natin, sa stock market natin. Best time po mag-invest kapag bagsak yung market. So, kailan po ba bumabagsak yung market natin? Kapag bagsak po yung ekonomiya ng bansa, doon po siya bumabagsak. Katulad po ng pandemic, di ba? So, kahit ngayon po, sobrang bagsak po ng price per share. Kaya po pala yung mga investor tuwang-tuwa po nung nagkaroon ng pandemic. So, hindi naman sila masaya dahil bagsak yung ekonomiya natin or may pandemic. So, ginrab lang nila ito as opportunity na makapag-invest kasi naka-sale nga yung price per share. So, sigurado ako pag angat ng market, kung nakapag-invest tayo, yung investment natin, maganda yung gain niya. So, yun yung great advantage. Then, paano ba mag-umpisa sa stock market? So, yan, may tatlong option akong ituturo. Kung gusto nyo mag-invest sa stock market and mutual fund, so pwede kayong dumaan kay bank. So, option 1, kay bank, broker, or agent. So, halimbawa, may 100,000 ka. Sabi mo, busy ka or ayaw mong aralin. So, yung 100,000 mo, pagkatiwala mo na lang yan kay agent, siya na yung bahala. Siya na yung magpapalago. Pero di nyo po alam na si agent, may mga post pa yan sa likod niya. Meron pa yung unit manager, area manager, fund director, bago pa mapa-invest yung pera mo. So, question ko na lang, sila kaya mga professional, mga nag-aral, di ba? Papayag kaya sila na wala silang kikitain dun sa perang ininvest mo. So, normal lang na mag-earn sila dyan ng commission. Di ba? Kasi sila yung nagpakahirap, sila yung nagpuyat, di ba? At kapag kumita ng 17% yung investment mo, so magkano kaya yung babalik sa atin? Siyempre, kapag kumita yan ng 17%, dadaan ulit yan kay fund director, area manager, unit manager, agent, bago pa siya mapunta sa atin. Diba? So, magkano kaya yung ROI mo? So, depende yan dun sa kontrata na pinirmahan mo. Kung 5% lang, 5% lang, diba? So, yan yung option 1. So, option 2, pwede tayong dumaan sa government, like Pag-ibig or SSS. So, sabi ko nga, di ba, yung SSS, kung mapapansin nyo, di ba, yung fund nila talagang nababankrupt na. Mapapakinabangan mo lang siya kapag 60 ka na or senior ka na. Hati-hati pa siya every month. So, sa Pag-ibig naman, so maganda rin naman siya, pero maximum na binibigay ng Pag-ibig is 7%. Sabi ko nga, sa mutual fund, di ba, mas malaki yung pwedeng kitain ng investment natin, hindi lang 7%, no? So, ang ibabalik lang ng Pag-ibig is 7% lang. So, mas maganda rin naman yung option 1 and option 2. Pero ito yung pinaka-recommended namin, no? Yung option 3, be an IMG member. Yan, si IMG po kasi, isa siyang financial brokerage company na kung saan binibigyan tayo ng direct access para makapag-invest sa mutual fund companies. So, ibig sabihin si IMG yung nagiging tulay natin para may direct access tayo sa mga mutual fund company. So, ibig sabihin hindi ka nadadaan sa middleman. Ikaw na yung agent ng sarili mong investment. So, halimbawa, may 100,000 ka. Kapag IMG member ka, buong-buo yung papasok sa investment mo. 'Di ba? At kapag kumita ng 17% yung investment mo, buong-buo mo po siyang makukuha. No? At kagandahan, kapag IMG member ka, meron ka pa pong 63 benefits, no? Yan. So, mamaya bigyan ko kayo ng konting idea. Ano-ano ba yung mga benefits natin kapag IMG member? So, para mas maunawaan po natin, no? So, tingnan po natin si Mr. A at si Mr. B. Sabihin na natin na parehas silang nag-i-invest ng 2,000 pesos kada buwan. Tingnan po natin yung pera nila after 20 years. Si Mr. B, dumaan siya kay bank, broker, at agent. So, yung pera niya tumubo ng 3 to 5% or equivalent sa 700,000 after 20 years. So, okay na din. Pero tingnan natin si Mr. A. Dahil IMG member siya, si Mr. A, yung growth ng pera niya is umabot po sa 1.8 million or equivalent sa 12 to 15%, di ba? Pero bakit mas malaki yung kinita ni Mr. A? Ito kasi yung advantage kapag IMG member. Unang-una, transparent tayo. So, meron tayong dashboard na kung saan monitor mo yung investment mo. Pangalawa, you control your investment.
liquid tayo, withdrawable yung investment mo after 6 months kung gusto mo, kuhain mo. Pero sabi nga namin, di ba, long-term po dapat yung mindset natin pag nag invest. And then, no monthly top-up requirement. So, hindi tayo required maglagay every month doon sa investment natin. So, kayo yung may rights kung kailan yung gustong lagyan. Pero mas maganda regular natin nalalagyan, no? Yung investment. Kasi ipon mo yan. Sa'yo naman yan. And then, 0% no charges. So, wala pong kinakaltas dun sa perang ininvest mo. Kung nag-invest ka ng 2,000, 2,000 din yung papasok. Wala pong kinakaltas dyan. 100% rate of return. So, kung magkano yung kinita ng investment mo, buong-buo mo yung makukuha, then meron ka pa pong 1,000 initial investment pag nag-member ka, di ba? Meron ka pang 63 benefits, no? Your investment will remain lifetime. So, lifetime ka ng member ni IMG. So, ano bang recommendation namin? Become a lifetime member for only 6,000 pesos, no? One time, lifetime na yan. At yung 1,000 dito ay automatic mapupunta sa investment mo. Tapos, meron ka pang 63 benefits po kapag IMG member. So, isa na dyan yung ating Fidelity Life, no? So, meron ka ng 50,000 na life insurance from Fidelity Life. So, yan. So, imagine niyo 6,000 lang yung membership. Meron ka pang life insurance at the same time, meron ka pang accident insurance from Manila Bankers worth 100,000. So, yan. So, paano ba mag-register sa IMG? So, don't worry po, lahat tayo is online na. So, i-assist kayo ng mga taong nag-invite po sa inyo dito, no? So, madali lang naman po. Then, don't worry po, sabi ko nga, kapartner natin yung mga bangko sa Pilipinas. So, lahat ng payment nyo, wala pong dadaan sa amin. Lahat yan is sa bank. So, ito yung isa sa benefits natin, ang pagkakaroon ng dashboard. So, na kung saan monitor mo yung investment, yan. So, sa number 7, ito yung isa, yung 50,000 na life insurance from Fidelity. So, ito yung Manila Bankers na pre-personal accident insurance. Yan. And then, libreng check-up sa mga Kaiser Medical Center. So, ilan lang po yan. And then, dito sa number 6, sa Saldivo Fund, so dito pumapasok yung investment mo. Kapag kinalik mo yan, makikita mo yung iyong investment portfolio. Very transparent, very detailed kasi may transaction date, kailan ka nag-invest, may amount, kung magkano yung in-invest mo, at kung ilang shares yung nabili natin. So, ganyan siya ka-transparent. So, kung gusto mo magdagdag, dito na din, add subscription. Kung gusto mo mag-withdraw, request redemption lang. So, ganyan siya kadali, no? So, basta may internet ka, magagawa mo yan. So, magkano po ba yung minimum na pwede natin i-invest? So, good thing, kapag IMG member ka, kahit 20 pesos, pwede mo nang palaguin si stock market. So, wala nang excuse, no, para hindi tayo makapag-save. So, imagine ninyo 20 pesos lang, pwede mo nang ipunin dito. At kagandahan, nag-grow pa siya, no? Naka-invest siya. So, saan po ba ini-invest ni Saldivo yung mga investment natin? Dito niya po hinahati-hati yung mga pera po natin, no? Andiyan ang SM, Ayala, BPI, BDO, International Container Terminal, Jollibee Foods Corporation, Metro Pacific, Bloomberry Resort. Dito po, hinahati-hati ni Saldivo yung mga investment natin. Kung mapapansin nyo, napakatatag na companies nitong mga to. Di ba? Nagka-pandemic man, no? Matatag pa rin silang nakatayo. So, hindi basta-basta. Then, sabi ko nga si IMG, kapag IMG member kayo, one-stop shop na siya. So, hindi na kayo dadaan sa iba't ibang tao. So, lahat ng financial product na kailangan natin, provided na sa atin ni IMG. Kung gusto mo ng healthcare, yan, meron tayong Kaiser, Life Insurance, MB Life, mga investment companies, yung kapartner natin lahat yan, kahit real estate, yan, bahay at lupa, kung gusto nyo kumuha, mga condo, yan, malaki yung discount dyan. Mga general insurance and allied financial service. So, one-stop shop na po siya. So, gaano po ba katatag si IMG? Si IMG ay 24 years na po dito sa Pilipinas. Sabi ko nga, ang ambassador natin, walang iba kundi si Senator Raffy Tulfo at si Miss Corina Sanchez Rojas sa Kaiser, si Daniel Padilla at si Miss Sharon Cuneta sa MB Life, si Sir Boy Abunda. So, ito po yung founder and big three po ng IMG.
So yan, once again, I am Jean Rosales. Hopefully, marami kayong natutunan sa topic natin. Kung may mga questions po tayo, yan pwede nating sagutin after po ng ating shout out. So yan.